hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. At welcome po dito sa ating People's Agenda. Habang sinasagawa po namin itong agenda dito sa Eastwood, patuloy pong nananalasa ang bagyong Christine sa ating iba't ibang mga bahagi ng ating kapuluan. In fact, mga 90 areas po daw at 34,000 no, ang inasahang mga tao na direktamente maapektuhan nitong tropical storm na ito. At ito, Cabonegro, ay hanggang Friday pa. Ako, mahaba-haba pa hong problema ito. At sana ho'y lahat ay makahanap ng maayos na kalagayan sa kanya-kanyang mga komunidad. No? Oo. Sana lahat ng ating mga DRRM system ay already in place. Oo. At magaling naman ho yung Office of Civil Defense kasi as early as last week, inabisuhan na tayo. That's right. Na may parating na malakas na bagyo. At malamang sa hindi yan, marami nakapaghanda. At tuloy-tuloy lang po tayong maghanda. Doon sa mga kababayan dyan sa Albay, na kitang-kita po natin sa iba't ibang mga video na lumalabas po ngayon online, talagang medyo kaawa-awa. So kami nananawagan sa provincial government ng Albay na kayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga pambansang otoridad upang sa gayon po makasagip pa tayo ng mga buhay dyan. That's right, that's right. Oo. At speaking of which, no, hindi natin alam kung sino yung governor kasi sinuspindi yata yung governor. No? So, baka yung vice governor siguro. Automatic naman yan, no? Kahit na wala pang maayos na appointment. Oo, ang tanong ko sa atin, buti na dito sa Metro Manila, hindi masyadong bumabaha. At siguro nalinis na ito mga flooding systems, mga drainage. Well, sana nga, hindi tayo maulan ng malakas dito, hindi pa masyadong nakakaranas. Hindi, baka bukas kasi, sa Thursday yata. Oo, ata, no? So, let's hope itong mga 5,000 na mga flood control projects na ito at marami dyan dito sa Metro Manila ay talagang gumagana na. At sana tumama yung sinasabi ng Pag-asa. That's right. No, na by Friday, aalis na ito sa Philippine Area of Responsibility. Yep. Pero meron daw namumuo pa na ibang mga low pressure areas Well, asahan natin yan kasi nga ngayon dugtong-dugtong na mga bagyo, no? Epekto pa rin ng climate change yan. Mas malalakas at mas madami talaga. Kaya dapat resilient tayo. Ang tanong, palaging tinatanong ng taong bayan yan ngayon, hindi natin maiwasan. Nasaan na po yung mga anti-flooding projects natin? Nasaan na yung aming pera? Nawala na naman. Nag-upisa kasi yan nung nagbigay tayo ng bilang, no? 5,000 projects nationwide. So, ang tanong ng taong bayan, nasaan na ito? Gumagana ba lahat ito? At magiging epektibo ba? Kasi sa laki ng bilang na yon, Ricky, siyempre mataas din ang inaasahan. Doon ba sa inyo, sa Cavite, bumabaha? May mga bahagi sa Cavite, lalo na yung malapit sa coastal area, na patuloy pa rin na nagbabaha tuwing bumabagyo, no? Minsan nga, kahit walang bagyo, basta malakas. Hindi nadaanan mo, patungo silang bumabaha. Well, pagdating mo ng lampas ng Dasmariñas ay madalas hindi na, no? Kasi madalas hindi. Siyempre, na mataas-taas na yan. Pero pag dito ka sa may coastal area mula Imos, Bacoor, yan ay talaga pong tinatamaan, no? In fact, yung maraming bahagi ng coastal area namin. Anong dapat natin gawin? Lalo niya sa Las Piñas, no? Sino bang nasa Las Piñas dyan? Tumatakbo dyan Oo, may pamilyang tumatakbo, hindi lang isa, no? Nagpapabida na naman kung ano naman sinasabi. At may nagawa ba siya? Ang tanong. Yeah, magandang tanong yan kasi critical yung area na yan sa dulo ng Metro Manila. Dahil pag tiningnan mo yung syudad nito, napakaraming mga housing project, no? Ang tanong dyan, may epekto ba itong mga housing project na ito sa ating... meron dyan sigurado. Oo, yan ang mga kailangan. Kaya wag siya magmamalinis dyan. That's right. Diba? Hanggang Cavite, yung baha Siyempre, kasi critical yung Las Piñas kung dumadaan ka doon sa may malapit sa may bamboo organ. Di ba ang laki-laki ng communities doon? Dami. Mataas ang ang bilang ng mga communities, highly urbanized community. Kahit na nasa dulo na siya ng Metro Manila. Kaya sa totoo lang nakikita ko at kahapon ko pa napansin, yung chatter po talagang marami sa ating mga kababayan ang diskurso. Talagang hindi lang, kumbaga ano ba yung ibig sabihin ng diskurso? Sobrang galit o sobrang pagkadismaya. Sobrang pagkadismaya Sobrang pagkadismaya sa kalagayan. Sapagkat itong ating mga
gobyerno, mga leader de gobyerno, walang paki dyan sa pera na inilat natin para nga hindi tayo ma-inconvenience kapag ganitong may bagyo. Oh, at saka yung laging hindi sumasapat, no? Yung pagresponde, rehabilitasyon. So mapapaisip ka, nilagay ba ng tama ang mga resources? Kasi kung talagang sakto yung resources, ay dapat hindi ito nararanasan. Alam naman natin, nalalala ang Di ba ka sitwasyon. naman ang problema ganito? Di ba dati, narinig ko yun several years ago, tayo ay nagkaroon ng pondo para sa disaster. That's right. 1 billion ba? Oo, that's right. Or more than a billion, di ba? Oo. Particular yan dun sa paglilipat ng mga Baka naman communities. gustong-gusto nitong mga government official ito palaging may calamity para, alam mo na, mga emergency purchases. Well, kung ang pagbabatayan natin ay kung gaano kabilis na nakabalik sa naka-pull back yung mga tao, no, sa kanilang naranasan. Ano bang ganansya ng mga government official, lalo na sa LGU diyan kapag may sakuna o may catastrophe, may calamity? Well, syempre, pag na-declare na may disaster, O state of calamity. kapag state of calamity, ay nagagamit nila yung kanilang emergency fund, no? Isa yan sa malaki. At yung mga purchases ay napapabilis. Oo. Bagamat may mga supply naman yan. May mga inalat sila na supply. Pero sa mga ganitong pagkakataon, syempre nagkukulang yan at nag-extra additional purchases. Wala naman nakababatid kung nagkukulang talaga yan o hindi. Maganda din tanong yan kasi ang impormasyon na yan ay limitado dahil lahat nga ay natatamaan ng ganitong sakuna. Ang nakakaalam niyan talaga yung mga nag-i-implement. Naalala ko yung isang alkalde ng Quezon City nung dati, di ba? Na-involve sa ganyan. Pero napatunayan naman yata niya na tama yung mga resibo, etc. etc. No, pero ito isang halimbawa lang. Dun sa iba, Well, diba? yun nga, kasi sa ganitong kalagayan, ang daloy ng resources ay mas madali. oo. At kung hindi talaga honest at may intention talaga na mangurap ang isang leader sa gobyerno, ay mas madali sa kanya. Oo, kaya panawagan natin, Roy? Siyempre po, ang mga resources na to ay intended para hindi mahirapan ang ating mga mamamayan. Kasi Correct. alam naman natin na nandyan yung problema na yan. So dito masusubukan ang talagang tunay na puso ng mga leader, kung ito ba ay isa-subject pa nila sa ganitong graft and corruption o To make a long story maayos. short, wag nyo nakawin. Wag na kain kasi yan po ay para sa tao. Okay? Wag nating nakawin. Yan, oo. No? Yung mga nakaalaan lang po dyan para sa mga taong bayan, ibigay nyo ng tama sa taong bayan. Buhos natin ng maayos kasi ngayon po yan kailangan. Okay. Sa susunod po naming episode, tatalakayin naman po natin itong umiinit na issue Ano yan? dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Magbabalik po ang People's Agenda. Magandang gabi po.